tatay, kay nanay, kay lolo at lola. Nagsasama pa rin, kahit bumal na, kahit kalbo na, kahit maputi na ang buhok. Di ba? Yun, kung natin makikita kung ano ibig sabihin ng pag-ibig. Akala niyo ba madaling umibig? Hanggang kamatayan, until death do us part. Tanungin ninyo ang mga tatay at nanay ninyo, lolo at lola ninyo, madali. Hindi. Pero ang Panginoon ay nagsasabi sa atin ngayon, love one another. Correct? Maaari natin maintindihan ng kauntihan, love one another. Ibig sabihin, huwag mo sasaktan ang kapwa mo. Huwag ka mag-iisa. Huwag ka mag-iiska. Huwag ka manloloko. Huwag ka magsisinungaling. Kasama yan sa pagmamahal, sa pag-ibig sa kapwa. Pero may sinabi ang Panginoon, as I have loved you. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, ay mahirap po yun. Tingnan nyo na lang po yung krus. Kaya nyo bang magmahal katulad niya? Kung sino man ang inyong minamahal o iniibig, asawa ninyo, mga anak ninyo, mga kaibigan ninyo, mga kasintahan ninyo. Kaya nga sa isang ini-interview kami ng mga ikakasal. Marami silang sinasagot na questionnaire. Pero ang tanong mo sa kanila, my last question is, tuturo ko ang krusifiho doon sa opisina at sasabihin ko, Kuya, ate, kaya mo bang mahalin ang magiging asawa mo tulad nito? Kaya mo bang ialay ang buhay mo para sa mga pang-asawa mo? Matagal bago sumagot. Hindi naman nung mangyayari ulit yun, di ba? Sapagkat minsan lang ito ginawa ng ating Panginoon. Pero yan, ang halimbawa na ipinakita niya sa atin. Love one another as I have loved you. Maaari hindi tayo papako sa krus. Maaari hindi tayo mamatay sa krus. Maaari hindi tayo patayin. Pero makikita natin yan sa ating mga magulang, kay tatay at nanay, kay mami at daddy. O diba, marami ang mga OFW, mga tatay at nanay, nagsasakripisyo, mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Unti-unti namamatay at nag-aalay ng kanilang